Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At sa pagdating sa harap ni Pinunong Benj, si Dax ay nagsalita, "Huli ka," at ito ay sumuntok ng napakalakas at may tinataglay na bilis. Ngunit biglang nawala si Pinunong Benj sa harapan ni Dax at ito ay napunta sa likod ni Dax. At si Pinunong Benj ay agad-agad na sumuntok sa likuran ni Dax. Nang maramdaman ni Dax ang suntok na magmamula sa kanyang likuran, ito ay mabilis na humarap at ginamit niya ulit ang dalawang braso ni Dax upang salagin ang napakalakas na suntok ni Pinunong Benj. At si Dax ay nagpas siyang gumamit ng konting spiritual niyang lakas. Tumama ang malakas na suntok kay Dax, at ito ay nasalag ni Dax. At sa pagtama ng suntok na ito at kahit nasalag ni Dax, si Dax ay napa-atras ng napakalayo. Gumawa ng napakahabang guhit ang mga paa ni Dax sa lupa dahil sa pag-atras nito sa suntok na tumama sa kanya. At si Dax ay napabulong. Ang lakas ng suntok na iyon. Buti na lang ito ay agad kong nasalag. Ngunit ako ay gumamit ng ilang porsyento ng aking spiritual na lakas. Kung hindi ko ito ginamit, baka ang aking mga braso ay nagsibali na sa lakas ng suntok na iyon. Sabi ni Dax sa kanyang sarili. Kailangan ay seryosohin ko talaga itong si Brother Benj. Bulong ni Dax. At si Pinunong Benj ay nagsalita. Mabilis ka din talaga Brother Dax. At ito ay lumusab ulit kay Dax. At sa pagdating nito sa harapan ni Dax, si Dax ay kumilos ng mabilis. At siya naman ang napunta sa likuran ni Pinunong Benj. At ito ay sumipa ng napakalakas. At sa pagsipa ni Dax, walang panahon para umiwas si Pinunong Benj. At ito ay tinamaan ng sipa ni Dax. Sa pagtama ng sipa ni Dax sa sobrang lakas nito, tumilapon si Pinunong Benj ng 1 kilometro. At sa pagbagsak nito, ang kanyang tadiyang ay nabali dahil sa sobrang lakas ng sipa na ginawa ni Dax. Nakikita ng lahat ang nangyari kay Pinunong Benj. Ang lahat ay nag-alala lalo na si Dax. At agad-agad na sumigaw si Dax. "Brother Benj, ayos ka lang ba? Ipagpapatuloy pa ba natin ang labanan na ito?" Sigaw ni Dax. Ang sigaw ni Dax ay umalangaw-ngaw sa buong lugar ng pagsesanay. At si Pinunong Benj ay dahan-dahan tumatayo. At nararamdaman nito ang sakit sa kanyang tadiyang. At ito ay napabulong. Mukhang nabali ang aking tadiyang. Sa bilis ng kanyang pagkilos at pag-atake, hindi man ako nakaiwas. At hindi ko naisip na gumamit ng spiritual na lakas. Dahil akala ko hindi ganon kalakas ang tatama sa akin na sipa. Mula kay Brother Dax, sabi ni Pinunong Benj. At maya-maya, ay inunat nito ang kanyang mga kamay at sinabi, "Okay lang ako Brother Dax. Mukhang magiging masaya ang labanan na ito." At maya-maya, kinontrol ni Pinunong Benj ang kanyang primordial spirit, at ang pagkabali ng tadiyang nito ay bumalik sa pagkakaayos. Oo, si Pinunong Benj bilang isang pinuno ng lahing barbarian. Kaya nitong pagalingin ang kanyang sarili. Lalo na kung ang primordial spirit nito ay hindi napinsala. Ang primordial spirit ng ibang nilalang ay mas triple sa tinataglay na primordial spirit ng mga tao na naging cultivator. Tulad nila Dax. At si Pinunong Benj ay sumigaw. "Malakas ka talaga Brother Dax." At si Pinunong Benj ay nagpas siyang gumamit na ng spiritual na lakas. Nilabas nito ang 1/4 ng spiritual na lakas na kanyang tinataglay. Nakikita ng lahat na nagbago ang aura sa katawan ni Pinunong Benj.
lalo na si Dax. At si Dax ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, umpisa na ang seryosong labanan. Si Brother Benj ay gumamit na ng iilang spiritual na lakas na kanyang tinataglay. Nais ko makita ang tunay nitong tinataglay na spiritual na lakas. At si Dax ay dahan-dahan din nagbabago ang aura. At si Dax ay gumagamit na din ng kanyang iilang spiritual na lakas. Ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay lubos na nakanganga sa dalawa. Nararamdaman nila ang mga spiritual na lakas nila Dax at Pinunong Benj. At si Chester ay ngumiti at sinabi, si Brother Dax ay napahusay pa niya ang kanyang kakayahan. Simula nang kami ay nanatili sa kaharian ng mga lahing barbarian. Sa madaling panahon, napahusay pa ni Brother Dax ang kanyang kakayahan at spiritual na lakas. Magandang labanan ito, sabi ni Chester sa kanyang sarili. At maya-maya, si Pinunong Benj ay muling umatake sa mabilis na kilos. Sa ilang segundo lang nakarating na ito agad sa harapan ni Dax. At ang dalawa ay nagpalitan ng pag-atake sa isa't isa. Nasasalag ng dalawa ang pag-atake ng bawat isa. Sa bawat pagtama ng pag-atake nila Dax at Pinunong Benj sa isa't isa. Ito ay mas bumibilis ang pagkilos ng dalawa. Labis na humahanga ang lahat sa kanilang nakikita. Labis na naglalaban ang dalawa na sila Dax at Pinunong Benj. Na walang nagpapatalo, at ang dalawang suntok ay tumama sa mukha ni Dax at Pinunong Benj. At ang dalawa ay medyo napaatras. Damyugo ang mga bibig ng dalawa. Ngunit muli itong umatake sa isa't isa. At nagpatuloy sa mabilis na labanan, sa paglalaban nila Dax at Pinunong Benj. Ang dalawa ay sobrang bilis na naglalaban. At ang dalawa ay mabilis na lumulutang sa hangin habang naglalaban. Ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian at si Chester ay labis ang panonood ng labanan nila Dax at Pinunong Benj. Ang lahat ay nakatingala sa dalawa habang naglalaban. At si Dax ay tinamaan ng suntok si Pinunong Benj. At ito ay tumalsik ng hindi kalayuan. At agad-agad sinundan ni Dax ang pag-atake kay Pinunong Benj. Pinagsusuntok ni Dax ang mukha ni Pinunong Benj at ito ay sumuntok ng malakas. At sa pagtama ng suntok ni Dax kay Pinunong Benj, ito ay tumilapon ng malayo. Mula sa pagkakalutang, si Pinunong Benj ay bumagsak sa kalupaan. Si Pinunong Benj ay tumilapon sa labas ng lugar ng pagsesenay. Nakalabas ang dalawa sa kaharian ng barbarian. Ang mga kasundaluhan ay agad-agad nagsikilos at mabilis na lumabas ng kaharian at pinuntahan kung saan bumagsak si Pinunong Benj. At ganun din si Chester. At sa pagbagsak ni Pinunong Benj sa kalupaan, ito ay hindi man lang nagkagalos. At ito ay ngumiti at sinabi sa kanyang sarili, kakaiba talaga ang mga tao na tulad nila Brother Daryl at ang kanyang mga kaibigan. Ang mga tao na ito na nagtataglay ng spiritual na lakas ay sobrang nakakamangha. At si Dax nakikita niya ang figure ni Pinunong Benj na ito ay nasa mabuting kalagayan. At si Dax ay napabulong. Ang pinunong ng mga barbarian ay nararapat sa kanyang posisyon at mamuno ng isang lahi. Sa lakas ng aking pagkasuntok ni hindi man ito nagtamaw ng damage. Nakakamangha. At si Dax ay muling lumusab sa isang iglap sa bilis ni Dax nakarating agad ito sa harap ni Pinunong Benj. Walang oras si Pinunong Benj upang umiwas at gumamit na lang ito ng sapat na spiritual. At si Dax ay sinuntok sa sikmura si Pinunong Benj at ito ay sumuntok ulit ng malakas. Bang! Sa pagtama ng suntok ni Dax sa katawan ni Pinunong Benj ito ay tumilapon ng ilang kilometro. At bumangga sa isang mataas na kalupaan. Bang! Sa pagtama ng katawan ni Pinunong Benj sa mataas na kalupaan ay ito ay nagbigay ng bakat ng kanyang katawan sa kanyang pinagbanggaan. At ang mga kasundaluhan ay nakarating na kung nasaan sila Dax. Laking gulat nila na si Pinunong Benj ay nakadikit sa mataas na kalupaan. At si Dax ay nakatayo na parang isang matatag na bundok. At ang mga kasundaluhan ng barbarian ay sumigaw. Pinunong Benj, ayos ka lang ba? Sigaw ng lahat. At maya-maya si Pinunong Benj ay gumalaw. At ito ay umalis sa pagkakadikit sa mataas na kalupaan. At ito ay ngumiti. At nagsalita at sinabi kay Dax sa malakas na tono. Total nasa labas na tayo ng aking kaharian. Baka pwede na tayo gumamit ng tunay nating lakas. Upang maging kawili-wili ang labanan na ito. Aking kaibigan Dax, kinararangal ko na makaduelo ang isang tulad mo. Lubos kong hinahangaan ang iyong kahusayan sa pakikipaglaban. At mas ma-appreciate ko ito kung tayo ay maglalaban sa tunay natin lakas na tinataglay.
Sabi ni Pinunong Benj. At si Dax ay sumigaw. Kung ano ang nais mo Brother Benj, ay ating gawin. Sabi ni Dax, nang pasigaw na tono. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay ngumiti at sinabi, kung ganon, ito na ang seryosong labanan. At maya-maya, tinipon ni Pinunong Benj ang kanyang tunay na tinataglay na spiritual na lakas. Sa paglabas ng lakas ni Pinunong Benj, yumanig ang buong kalupaan, at ang liwanag ng kalangitan ay dumilim. At ang aura ni Pinunong Benj ay sobrang nakakatakot. Nakikita nila Dax at Chester ang figure ni Pinunong Benj. Ito ay nawala na sa pagiging tao ang muka. Ito ay nagmuka ng isang mabangis na tigre. Ngunit ang katawan nito ay parang sa tao pa din. Ang lakas na spiritual na tinataglay ni Pinunong Benj ay ramdam na ramdam ni Dax at Chester. At si Chester ay napabulong. Ito na ba ang lahat ng spiritual na lakas ng pinuno ng mga barbarian na si Brother Benj? Ang kanyang tinataglay na spiritual na lakas ay sobrang nakakatakot. Na kahit si Dax ay natakot nang maramdaman din ang tunay na tinataglay na spiritual ni Pinunong Benj. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!